Maayong adlaw usab mga kaigsuonan. Salamat sa Dios nga naanasad ta karon niining taknaa para padayon na magdawat og mensahe gikan sa pulong sa Dios. I also trust that kamo mismo sa inyong sarili, diya sa inyong tagsa-tagsa ka lugar, nagapadayon mo pagbasa sa pulong, nagapadayon mo pag-relate sa Holy Spirit, aron kamo mismo makareceive gikan kaniya og mga labas nga mensahe aside aning mensahe nga inyong madunggan kada Domingo, naamoy personal nga madawatan gikan kay Lord sa panahon nga kamo naga Google og mga oras uban kaniya, no, diya sa pagsimba, sa mga pagampo, tawag nato na devotional time, which is a very important part of our walk with the Lord. It's our devotional time. And usually we do that first thing in the morning. No, first thing in the morning before we do our household chores to prepare ourselves for the day. We first spend time in worshiping the Lord and in prayers. No? And so I expect nga ginabuhat na ninyo. No, dili mo mag-asa sa kada Domingo lang nga ma-receive ninyo. Kani siya pangkuan lang ni siya supplement, no, kumbaga, no, hibaw naman ta nga kanang supplement pandugang lang na siya pareha gud sa panglawas nato, natay kaon gyud buntag udto hapon plus mga snacks, and then you take your supplements. Labi na kung nag-edad-edad na ka, nakay supplement, di ba? Pero dili pwede nga iasa nimo ang imong health sa supplement. Nga tungod kay nag-supplement na ka, di na ka mamahaw, di na ka maniyodto, di na ka manihapon, mingon ka, naman ko'y supplement. Dili, kayong supplement, pangdugang ra na siya. Ayuda lang na siya. Dili na pwede nga mupuli sa imong tama nga pamahaw, tama nga paniyodto, tama nga panihapon. So in the same manner, ikaw mismo, na kay pamahaw, paniyodto, panihapon, spiritually with the Lord, pinaagi sa iyang pulong, di sa iyang presensya, and then you get a supplement during Sunday morning. Plus other supplements that you like to access kay sa YouTube, sa internet. Daghan man kaayo nga naga-share sa pulong sa Ginoo. Pwede mo, pero mag-amping lang kay basig makasuyop sad mong dili mao. Tungod sa kadaghan, ang uban makuha na sad, overdose. No? Tawag nila na sa una, maimpatso. Di na mahilisan tungod sa kadaghang gikaon. Nga wa na magkadimao. That's why we have to be careful. No? Anyway, salamat kaayo nga padayon ta ani nga mga kahigayunan to really worship God. Og sa inyong mga balay, tapok mo uban sa inyong mga loved ones, mga silingan, pwede ninyo imbitahon. And then just, participate, join sa ato mga panimbahon, announce sa prayer time, kuyog ta. Ginapaminawan nato ang mga naga-lead sa pagampo, and we agree with them, no, sa pag-lead nila, no, samtang naminaw ta, yes Lord, mukuyog ta in heart and in spirit. Siyempre panahon sa mga pagsimba, pagkanta, kuyog yapon ta, no, kay although nagkabulag-bulag ta pinaagi sa lugar, di ba? Geographically speaking, we have been scattered, and yet we are one in spirit and in heart. Og muna kuyog ta panahon sa panimbahon. Anya pagka gabi sa alas 8 sa gabi na kitay synchronized prayer, nagapadayon na siya, ginapakusgan nato na. Nga ni daghan ang mga kaigsuonan nato nga mga pastor, even here in Davao City and outside Davao City, sa Pisigami nga mga kaila nato, amigo nga mga pastor, sila pod naga-join na sila kada alas 8. So, more and more people are really realizing na there is a need for all of us to take seriously ang atong prayer time. Muna nga, kadungog mo din nga daghan di ang naga-join sa prayer. Mandasig sad mo kay bisag kamula isa sa inyong balay, wala mo mag-inusara kay kuyog man tatanan, no, nga naga-ampo nga to sa Dios. So, Father, thank you for today again. Thank you for your word. We trust, Holy Spirit, na ikaw ang mag-provide sa matag pulong, matag lesson, concept, idea, principles, the Lord, and values, and share karong taknao, Lord, that will continue, Lord, to bless, to edify, to build up your people. Continue to prepare and equip each one of us para mahimog yun kaming mga galamiton nga mabungahon nga makakontribute sa expansion sa imong gingarian.
Salamat kay Lord nga bisan pag-unsang among agian sa kinabuhi, labi na mga kalisdanan, mga kapaitan, mga kakulangon, mga paglutos, katalagman, unsa pa, Ginoo nga mudangat, tabangan minimo. Salamat to Lord with your grace and with your Holy Spirit residing in us. So thank you. Thank you for your word today. In Christ's name, Amen. So padayta nga nagalakaw, kauban sa Dios, walay undang nga paglakaw, ang atong pagpakigrelasyon sa Dios hangtod na ni sa eternity, mga kaigsunan. Nanay saad ang Ginoo nga we will live with Him forever and ever. So shall we ever be with the Lord. Mao na nakasulat sa 1 Corinthians 4 sa katapusan nga verse. Mao pud ang gitugon ni Jesus dito sa John 14 na asa ko uban unya mo kanako. Ana hantod nga you will be with me forever. Pero ang kana nga forever nag-start na siya karon sa diyang nahimo kitang Kristiyano, sa diyang naghinulsulta sa atong mga sala unya nagdawat kita kang Hesukristo bilang atong Ginoo manluluwas, nag-start na ang atong forever dinha kaniya. Na dili sa kalibutan samtang niya pag kita dinhi muna padayon ta nga nagalakaw kauban sa Ginoo, partnering with Him, working together with Him. Muna siya ang idea makaigsunan. And then lately we talk about, magmatinud-anon ta diya sa Ginoo, being true to the Lord, maninuod ta, faithful ta din sa Ginoo. Siyempre ang faithfulness part ana maglahutay diya sa mga kalisdanan. Bisan pag-unsa nga kalisdanan ang atong maagian, magpabilin ta atong duha nga ato na nasabtan. Magpabilin ta nga magkinabuhi nga balaan, matarong, Diosnon, walay mga compromises. Dili tungod kay lisod ta, ibaba nato ang standards, maingon ta nga lisod man ko karon, mangawat lang sakko, dili say ngana. Bisan pag unsa kalisod, padayon tong atong pagkinabuhi nga ang atong characters and every part of us is in line with the character of our Lord Jesus Christ. Kay siya man ang atong standard. Siya ang atong standard, ibig sabihin dili di mo ipatas ang imong kinabuhi sa imong silingan. Ayog ingon kana gani akong silingan, unay simba-simba, Kristiyano man na. O kana akong silingan ning isa, diakono man simbahan, pero ikasan man, ayaw itapad ang imong kaugalingon kaniya kay dili man na siya maong standard, ang standard si Jesus man. Na ikaduha, padayon ta nga matinud-anon diha kay Lord, mulahutay ta bisan sa kalisdanan, nagpasabot nga katong assignment na iyang gihatag niya kanato, we remain true to the calling, the assignment, the responsibility na iyang gibilin para sa simbahan. Simbahan means the people of God. And we all know that the church has received an assignment or a mandate or a commission from Jesus Christ. We all know what is the Great Commission, which means that the whole church will have to carry the whole gospel to the whole world. Share the gospel, preach the gospel, win people. And those that we have won to the Lord Jesus Christ, we invest into them in their Christian life by helping them to grow, by nurturing them in the faith, by walking along with them, by encouraging them, by modeling before them, etc. and etc. Mao na siya, bisag unsa kalisod ang dagan sa kinabuhi. Dili na dapat mausab kanan duha. Padayon na siya. Padayon na siyang kinabuhi nga balaan, matarong, Diosnon, puno sa pailo, puno sa kalipay, paglaom, paghigugma, kalinaw, and everything. Just like Jesus lived His life here on the earth, despite sa mga kalisdanan. And then ikaduha, padayon siya sa assignment, na ministry. The whole time that Jesus did His public ministry since day number 1, wala may pahulay gud si Jesus Christ. 3 years and a half tong iyang public ministry until the climax of His public ministry was He shed His precious blood on the cross. Mao man to ang pinaka-pinnacle sa iyang public ministry. And the whole 3 years, buntag, udto, gabi, grabe na siya. Bisag unsa kakapo niya, pagmata niya sa buntag, sayo kay siya. He starts the day always with prayer, and then after that, meet with people and minister to them. Mao to ang iyang gibuhat for the whole 3 years of his life sa iyang public ministry. And because He has shown that to us, gimodel niya, gipakita niya, it is our, responsibility to embrace that and follow the same, do the same. Siya, seryoso na to ang atong pag-alagad. Dili ta mo ingog Kristiyano taon niya ato lang di gitiaw-tiawan ng Lord si Lord. Nya ikaw, moingon ka Kristiyano ka, nya imo lang tiaw-tiawan si Lord, ka mauwawa na. Ikaw ron mauwawa na. Plus ang imong mga anak, kung naa kay mga anak, silingan nimo, kaulawan ka. Ngano man. Ang kunangkon magka Kristiyano nya wa day ka maninuod.
Taphaw rom day mo pagka-Kristiyano. Di ba? Muna nga, kay nag-Kristiyano man ka, tinud na, di ba? Tinudo nimo, magpabilin ka, bisag unsa pa ang imuhang agian. So, muna siya, gitawag kita ni Lord nga magpabilin, nga matinudanon din na kaniya, o gamiton kita ni Lord, no? Gamiton kita ni Lord para sa kaluwasan sa uban. Kay na apoy gigamit si Lord para sa atong kaluwasan. Dili nito maluwas, o walay tao nga gamiton si Lord sa atong mga kinabuhi. I'll show that to you in a while from two very important examples in the book of Acts. But atong hinumduman nga ang hard times, no? Hard times, difficult times nag-require og dugang nga grasya. Nag-require na sa dugang nga grasya. Tungod sa kalisod, no? Tungod sa kalisod, kinahanglan nato og dugang nga grasya. Unya atong nahibaw-an nga ang dugang nga grasya moabot na siya pinaagi sa pagpaubos. Unya ang usa sa indication or hulagway sa pagpaubos kanang pagampo. Mo nang na-verse din sa James chapter 4 verse 6 nga atong mabasa, diin kini nagingon, but he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang Dios muhatag kanato mas dugang nga grasya, sumala sa gingon sa kasulatan, ang Dios mubatok sa mga mapahitason apan muhatag siya grasya ngadto sa mga mapainubsanon. So na siya. In short, the more nga difficult ang sitwasyon, the more nga kamaota dapat mo ampo. Kay kanang pag-ampo indicator kana sa pagpaubos, no? Sa diyang nag-ampo ta, gi-acknowledge nato ang atong dakong kakulangon. Gi-acknowledge nato ang atong sitwasyon nga diin kita nagkinahanglan og tabang or ayuda sa Ginoo. That is why ang best picture sa prayer kanang nagluhod, di ba? Most of the prayer pictures that we see kanang mga picture nga nagluhod unya nakaana ang kamot, di ba? Nakaana ang kamot, nakaana ang surrender, ana gani. Kasi ang pag-ampo equivalent na siya sa pagpaubos. Kana mga tao nga dagko kayo silang pagpahita sa ilang kaugalingon, mao man ang mga tawo way ampo-ampo. Pero kung kanang mainampuon ka, dili sad pwede nga mapahitason ka kay gaampo gani ka kanang inadlaw kada buntag pag mata nimo ampo dan ka tawag kay sa Ginoo. Dili tong tawag-tawag nga religious lang nga tawag para ingnon lang nga nag-ampo, no? Pangkuan lang. Pangsampong lang sa imuhang tinaguan nga sekreto kunuhay, dili say nga na. Kanong ampong yun nga gikan sa kasing-kasing ba? Parehas sa pag-ampong nga gipakita kanato sa mga balaang tao sa kasulatan, parehas pag-ampong nga gipakita ni Jesucristo nga ni kanato, no? Nga grabe gyud siya moampo. Kana nga pag-ampo is really a prayer of humbling or humiliating oneself before God, acknowledging the help of God. That without God, wala kitay mahimo. Muna, when we go through difficulties and hardships, basta ka maulang tang moampo, okay ang atong kinabuhi. Sigurado na. Assured ta sa mga umaabot nga mga bisan pag unsang katalagang mga umaabot, we might not know everything that's waiting before us out there, but because we know how to call on the name of the Lord, we know how to humble ourselves, we know how to put our dependence on Him and Him alone, then we know that we are assured that God will be with us. He will carry us through, my brothers and sisters. Mao na siya. So, bisan sa kalisdanan, ang Ginoo padayon siya sa paghatag kanato og kahigayunan nga magamit ang atong mga kinabuhi. Ngano? Kay during pod sa kalisdanan, no? Parianing kalisdanan karon sa Dios sa pandemic, daghan kaayo ang mga tao nga tungod sa pandemic na shaken sila. And because they were shaken, na-awaken sila. No? Nauyog sila, tungod kay nauyog sila, nahigmata sila sa ilang spiritual nga mga panginanglan. Suddenly, na-realize nila nga, wow, anything can happen. Ana gani, unya ang kwarta dili siya usa ka reliable nga butang whereupon they can continue to lean on. More and more people nowadays are beginning to realize that, kinanglan yun nila sa ang Ginoo. Na ay mga Kristiyano nga naglaylo sila, pila ka mga tuig. Pero karon tungod sa pandemic, nahigmata sila. And then they start to trace back their steps to the Lord and call on the Lord again and, indicate their desire to be reconnected or reconciled with the Lord again. No?
I can cite names sa mga kaigsuonan nga, tungod sa pandemic, na hibalik sila, grasyahan sila sa Ginoo. Napoy mga sugilanon nga ang mga katauhan sa Ginoo, mga disipulo sa Ginoo, gigamit sila sa Ginoo para ma-share ang connection sa pipila ka mga tao ngadto kay Lord through sa ilang instrumentality. Kasi abi ninyo mga kaigsuonan, ang ebanghelyo sa Ginoo nga gikinahanglan gyud nga madungog sa tibuok kalibutan, gisangon niya sa abaga nato nga mga tao, wala sa mga anghel. This work of proclaiming the good news to the world was never entrusted by God to angels. He entrusted this as a responsibility sa iyang mga katauhan nga iyang tinubos. That is why the Great Commission was given to the angels. No, not angels, but to the Christians by the Lord Jesus Christ, I should say. Diba? Nindot o tatog, anghel na lang ang isahasan sa Ginoo. At least, di sila mamasahe, kay malupad raman sila. Kung lutoson sila, wapoy problema, kay anghel man sila, makaikyas man dahil sila. Naman sila gahong, di pag yun sila magkita. Pero kahibulungan kaayo kay ang trabaho sa pagsangyaw sa pulong sa Dios gisangon niya sa mga tao nga ordinaryo. Pero dili pud tanan tao ang gisangunan sa pagsangyaw sa maayong balita. Kundi kadto lamang nga unang-una nakasinati sa gahom sa ebanghelyo. Sila ang gisangunan. In short, ikaw karon nga naminaw kanako nga Kristiyano na ka, moingon Kristiyano na ka, ikaw na tong tao nga nakasinati na sa gahom, sa efficacy sa gospel, sa pagka-epektibo sa gospel, nga muluwas og mo usab sa kinabuhi sa usa ka tawo. No na diya sa Romans 1 verse 16, si Pablo nagingon, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first, and then to the Greeks." Ang gahom sa ebanghelyo, ang ebanghelyo gahom sa Dios para sa kaluwasan sa tao. So kung ikaw tong nakasinati na kay nakadungog na ka sa gospel, unya ang pagtuon ni abot kanimo, and because of that faith you acted, you start obeying the word of the Lord, nananay epekto sa imong ginabuhi. Ni epekto na siya mo na mag-start ang kabagong imong ginabuhi, ang kausaban na sa imong unang-una, sa imong mga pulong, sa imong lihok, hasta pagani sa imong sininaan, mausab na imong sininaan. No. So una, taka-taka lang gag sinina, bisag unsa lang, hitsura nimo, labaw pas prostitute ang imong dagway. Pero pag naan ang gospel kanimo, mausab na siya. Kay ikaw giusab man sa Ginoo, ang sunod nga mahitabo dapat sa imong ginabuhi, ikaw na sadtong gamiton sa Ginoo nga instrumento para sa kausaban sa uban. Mao na siyang story nga imo makita dinhi sa kasulatan. Na bisag unsa nimo kaordinaryo sa tinuod lang, you always have a story to tell of how good God is and how powerful is His Word, His gracious gospel, how powerful it is sa imong ginabuhi. Kung tinuod ka nga nakasinati sa iyahang kaluwasan. Na on top of that, gihatag niya ang iyang Holy Spirit para magpuyo na din kanato. Di ba? In order nga ma-authenticate ang atong mga istorya, ang gospel na himong tinuod sa atong ginabuhi, and so we share the gospel not because we read it, but because we experience it. Of course, nabasa nato. Pero dili lang kutob kay nabasa nato, nasinati nato mismo ba? Therefore, authentic ang imong pag-istorya ngadto sa uban. And you share it with all humility because you knew nga ang kausaban nga nahitabo sa imong ginabuhi, dili manabunga sa imong paningkamot. Resulta kana sa ebanghelyo nga niabot kanimo o sa Espiritu sa Dios nga nisugod na pagpamuhat sa imong ginabuhi. So all the glory belongs to the Lord. Amen. Hallelujah. Balikon ako nga ikaw gyud instrumento gyud kabaya sa Ginoo. Ang kaluwasan dili maudbot sa kinabuhi sa usa ka tawo nga walay laing tao nga gamiton ng Ginoo. Meaning to say, naagyoy laing tao nga gamiton ng Ginoo para sa kaluwasan sa laing isa ka tao. I'll show you some examples, 2 examples at least from the book of Acts. Sa mga buhat kapitulo 9, makita nato ang
kaluwasan ni Apostol Pablo ang story sa iyang pagkakabig ngadto kang Hesukristo, no? Ako basahon, nangiyon din sa Acts chapter 9, meanwhile Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Makita nimo din ni nga si Pablo, grabe kaayo ka rabid nga defender sa iyang karaan nga tinuohan, no? Nga sa diyang nakadungog siya nga didto sa Damascus, sa Syria, dunay mga Hudiyo didto nga nibiya na kunuhay silang pagtuo kay ning sunod-sunod na ngadto kang Hesukristo. Muadto siya, gusto niya adtuon dito kay iyang pabalikon sa ilang karaan nga tinuohan, no? Mao na ang plano nga nung nagbiyahe siya. So nangayo siya og permiso, gitagaan siya og permit, lisensya sa mga kadagkuan sa ilang reliyon sa Jerusalem. And as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I'm Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound, but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they lead him by the hand into Damascus. For 3 days, he was blind and did not eat or drink anything. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Street Street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. In the vision, he has seen a man named Ananias come and place his hand on him to restore his sight. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your saints in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priest to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles and their kings and before the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes, and he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. Tiyalan ta, tanawa ha. Kung makita nimo din ang amazing kaayo nga gihimo ni Lord sa kinabuhi ni Saul, di ba? Nagpadayag si Lord kaniya samtang naa siya sa dalan paingon sa Damascus, naa siya mga kauban kay purpose nila moadto sa Damascus in order to arrest the Christians there. He will try to bring them back. He will try to ask them to return to the old Jewish faith, and if they will refuse, he will arrest them and put them into prison. Mao na ang iyang purpose sa iyang pagbiyahe. And right where he was still traveling, wa pa siya nakaabot dito, gi-ambush siya ni Jesus, nagpakita si Jesus by way of a very powerful, miraculous revelation of who he was. Primero, hayag nga pintigyong hayaga, and then nakadungog siya tingog ni Jesus. Saul, Saul, nganong gilutos mangkunimo, ngutana si kinsa man ka Lord, ingon si Jesus, ako ni, Jesus ni. Ana no? Nya nahulog siya. Diya siya kabayo, wa siya kakita, nabutaan na siya. Tulo ka adlaw, di na siya kakita. Agak na lang siya mga kauban hangtod naabot siya dito sa Damascus. Pero si Jesus nag-ingon niya, moabot ka sa Damascus na ay tao dito, pangitao na mo, ipakuha nimo si Ananias. Meanwhile, si Ananias, giingnan po ni Lord. Nga na ay tao, adtoon nimo to ang nagpuyo sa balay ni Judas sa Street. Adto ka dito kay siya. In short, no, bisan tuod og milagroso na kaayo ang encounter ni Saulo og ni Jesus, kinahanglan paghihapon og human instrument to complete the experience, the miraculous na encounter niya kay Lord. Kinahanglan gyapon tong element nga contribution sa tao. Si Ananias, in this case si Ananias, siya ang ipadala ni Jesus ngadto kang Saulo para kumplituhon katong iyang story nga milagroso na kaayo nga daan. Ang pangutana, ngano wala naman lang to gitiwas ni Jesus nga sila na may nagsugod og istorya ni Saulo? Nganong kinahanglan pa man niya ipaadto si Ananias? Pwede magsiya na lang, isa na mo istorya.
Ug magpabunyag si Saulo mo isugoon lang niya adtos tubig, ituslob lang na imong sa hili diha, nya hawas dayon, mauna na. Pili man niya inganaon. Pero makita man ko nato nga sa scripture, ang Ginoo nagagamit yun og human nga instrument sa ikaluwas sa laing mga tao. Mao yun ang procedure sa Ginoo. Wala na niya giasa sa anghel, dili po na niya nga siya lang ang magbuhat ana. Kaya ko na niyang buhaton nga siya, pero ang iyahang kasagaran yun nga buhaton, ganahan nga buhaton, mugamit yun siya og tawhanon nga instrument. Hallelujah. Amen. Nga tanaw nato ning sunod nga hinubay din sa Bible. Let's go to Acts chapter 10. This time, this the story of Cornelius and how was Peter was instrumental in, bringing him to a full understanding of what it means to be saved in the Lord Jesus Christ. Ingon din sa Acts chapter 10, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. Pause for a moment pa. Kung imong tanawon pag-ayo ang kinabuhi ni Cornelius, if you check properly his life, Diyos nun nakaayo siya. He was devout. He and his whole family. Diyos nun nakay sila. And they expressed this being devout unto God that they knew by doing two very important things. Unsa man to? Pag-ampo o pagkamanggihatagon. Moto ang expression sa ilang pagka-Diyos nun. Grabe sila mo ampo sa family, grabe po sila mo hatag. Nga ang ilang pag-ampo o ang iyang paghatag nahimong memorial dito sa langit. Sa yunan ka, ana. Pero wala pa siya naluwas, ana, ha? Wala pa gani siya nakaduwog sa gospel. Nagahimo na siya ni anang mga Diyos nun nga ma-action, nagpakita how close he was to the kingdom of God, and yet at the same time, he was not yet inside the kingdom of God. Muna ilang giingon, so near yet so far. Ana, doon na kakayo, pero layo pa ka, kayo pa man sad kakasulod. Kaya nang naduol pa ka, kung sa Bisaya pa na ba, hapit. Pareha nang makadaog ka, hapit ko nakadaog, hapit, rapon. Pero wag ka nakadaog. Muna pobre ra gihapon ka, wag gihapon kay kwarta, kay hapit raman. So, ang problema nimo kung hapit ra ka maluwas, mo na ang problema nimo. Dagang kayo mga tao, makontinto ra sila ng hapit, kay doon sila sa pultahan, Diyos no na sila, mag-ampo, generous na kay sila, tanang nga mga kanang charitable nga mga organization, panghatagan nilang mga kwarta, mo ampo sila, gikas buntag pingon sa hapon, Diyos no na kay sila. Abi nilag tama na. Dili sa tama, kulang siya. Mo nang gipadala sa Ginoo si Peter ngadto kang Cornelius, nag-arrange siya og meeting. No, si Peter gipakitaan og pananaon, si Cornelius gipaadtuan og anghel. Now, tiwas na, taas man ni siya, kamo na lang tiwas ani, ako lang isa-isa na lang ang rest ani story. Kung tiwason nimo ni mo na ang anghel nag-adto sa balay ni Cornelius, unya si Cornelius nagpasugo og mga sundalo, gipakuha niya si Peter at this time was in Joppa, si Cornelius was in Caesarea, duha ka adlaw kapin ang lakaw ani. Kay mo pahuway mag-udto kay perting inita man. Pero this was a distance of mga 50 or 60 kilometers mga kaigsunan. Na pag-abot dito, gipakuha na si Peter, niadto na si Peter sa balay ni Cornelius, nasa mga kauban nga mga Hudiyo para naay mag-assist sa iya, naapoy mag-corroborate sa mga tanang nahitabo dito. Pag-abot pa gani ni Peter dito sa balay, niluhod si Cornelius sa iyang tilan, kay pakita lagi pagtahod, pero gibalibaran siya, patindog siya, ayog luhod sa ko, kay pariha raman tan tao, ayog luhod. No? And then, nag-share na dayon si Peter sa gospel dito sa balay ni Cornelius. Sa tunga-tunga sa iyang pag-share, nihukon sa ang Holy Spirit, si Cornelius ug iyang tibok panimalay ug tanan niyang ipang-imbitar, nangapuno sa Holy Spirit, nagsultig laing pinulungan. That's how they know that the Holy Spirit's landed on the lives of these people. Pero tanawa, ang anghel ni adto na kang Cornelius. Nagbalita na nga, ikaw, ang imong pag-ampo, ang imong mga hinatagan, generous contribution, nahimo ng hamdumanan sa langit.
Pero kinanglan ipakuha nimo si Peter para si Peter muhatag kanimo sa istorya, sa extraction ug sa mga laka nga imong buhaton. Ang pangutana nganong wa man tiwasa sa anghel nga pwede pang anghel nga mao'y mag-evangelize nganong wa naman lang niya gi-evangelize Peter, si Cornelius. Nganong kinanglan pa man ipakuha si Peter. Pwede naman tong anghel siya na lang mo kumpleto ato. Di ba? Pero tanawa na ay human instrumentality sa conversion sa usa ka tawo. Bisag unsa ka milagroso. Mangita gyud tag tao nga tukop. Sa una din na ako'y naistorya din sa una namatay naman tong tigulang nga to. Siya ra nakasadbot siya ba nagbasa sa Bible? Basa siya sa Bible ana. Siya ra nagbasa pagkakadubasa niya ng bautismo sa tubig. Niadto siya dito sa dagat, gituslog niya ang kaugalingon sa dagat. Nahimuot ko naminaw sa iyang istorya. Matapos siyang gipahibawan, murag kulang dili mao ang imong procedure manong, murag dili mao kay ang sa Bible gyud moadtog yung kag tao kay usapon ana man god, it's a sign ug nagpaubos ka ba? Gisunod nimo ba ang pattern sa Ginoo ba? Instruction sa Ginoo ba gisunod nimo? Wala ka nagbuot-buot og imong kaugalingon. Siya. Pero ang pinaka-lesson yun nga gusto na ako i-instill sa imong pangisip, igsoon, ikaw nga naminaw karon kung asa man kadapit, nga ikaw, dapat pirmi ka nga nagapangandam, kay ikaw ang sunod nga gamiton ni Lord, nga murag Pedro para kang Cornelio, nga mura og Ananias para kang Pablo, para kumplituhon ang ginahimo na ni Lord sa ilang mga ginabuhi. Right around us, believe me, my dear brothers and sisters, right around us because of these happenings, tungod aning mga panghitabo sa atong palibot, ginagamit kini sa Holy Spirit who is Lord of the harvest to ripen the people. Again, mention ako ganina, to awaken them, to shaken them up so that they will become ready para sa presentation sa gospel. Pero ang mag-present sa gospel, ikaw, dili ang Holy Spirit, dili ang gospel, siya nag-prepare lang, pinaagi sa mga situations nga iyang ginaalaw. I pray nga makabaton ta og understand nga na. Para nga ato bitang pagsimba, dili lang simba-simba, naanad ta magsimba-simba sa una mo adto ta sa tawag na to simbahan, di ba no? Building nga religious, nga only used for that purpose, tawag na usay tawgon Panginoon tong simbahan na to balay sa Dios. Kay baw nabiya ta nga ang Dios ni mo puyog building pero di gyud na ma-erase atong pangisip ng balay sa Dios, di ba? Adto tas balay sa Dios, ana ta. So manimba ta dito niya. Pag makasimba na ta, feeling good nga ta, murag, okay na nakasimba. Ay, salamat, nakasimba na ko. Ang feeling nimo nga murag, madaugo na kay nakasimba na ka, at least di ka matawag o irihis. But the rest of the week, mampog kay gibuhat. Naghulat malampog ka the rest of the week sa sunod Domingo, aron na pog ka makasimba. Nga unta, daghan kayong pwedeng mahimo, nimo, kung giredy pa nimo ang imong mind and heart so that you will become an instrument that the Holy Spirit can readily use when an opportunity comes. May na lang kadto si Ananias kay sa dihang giingnan siya si Ginoo Ananias, moadto ka didto sa balay ni Judas, naa dito si Saulo, na ako'y ipatrabaho nimo pag-abot didto ha, primero, murag alangan ninyo, Ginoo, hadlok ko kay kadung na rabak kong advance nga istorya nagkinsan ni si Saulo, man lulutos na, mo patay nagtao, kakulba na. Ingon si Lord kang Ananias, ayan na lang kag-ol kay gihulog na nakos kabayo, na born again na siya. Kumplituhon na lang nimo ang cycle para sa iya ha. Ayon nagkadlok ni ampo na manggani kamao na mo ampo. He is praying. Ana gani? Naog wala pa to naminaw si Ananias. Nagpadaog pa to sa iyang kabalaka o sa iyang kahadlok. Di ko, bahala ka diha. Di jug ko, basta madlok ko, patsyod plan ko. Na malangan ang kaluwasan ni Pablo. Malangan ang iyang pagkahimong galamito ni Lord. O kung malangan siya, daghan na pod lain nga malangan. Kay, we all know how powerful Paul was after he really got born again, after he was baptized. So sa itong gibasa ganina, diha dayon nagsangyaw go dayon si Pablo. Nya kung nalangan si ato kay nagpalangan-langan to si Ananias, malangan sa tong iyang pagsugod sa iyang ministry, malangan ang powerful niya nga pagpamuhat sa Ginoo.
Tungod lang sad sa usa ka instrument nga nagpalangan-langan kay nagpadaog lang siyang kahadlok ug kabalaka. Tiaw nimo na. The same po ning kag Cornelius. Ug si Peter wala maminaw. Sa giingon sa Ginoo nga moadto ka, mukuyog ka anang nagsundo sa imo kay ako'y nag-set up ana. Giadto gipasuguan na po nako si Cornelio didto, ang anghel ni adto na siyang balay, ready na siya, nangimbitar na gani siya mga silingan. Unyang nagpadaog lang to si Peter sa iyang pangisip nga, Hudiyo ko, ang Hudiyo di pwede mo sakas balay sa hintil, bahala mo diha, pangita mo lang instrument. Ug moana siya. But these people, Ananias as well as Peter, you know, they walk with God and they have sharpened their discernment with the ways of God and the works of God, so that when God spoke to them, even though initially they were having some kind of hesitation, and yet they were able to overcome their hesitation, and lo and behold, we have a powerful story that we can read in the Bible, and a powerful example of what can become sa imong kinabuhi kung ikaw na pod ang sunod nga gamiton sa Ginoo. Hallelujah, no? Malay mo, galuto-luto ka diya sa imong kusina ba, no? Enjoy kag luto-luto sa imong kusina. Lawoy ragod, simple ragod. No? Kalit lang, muhong-hong ang Holy Spirit sa imo Muingon siya pagkahuman ani moadto sa kadito sa imong silingan. Kato gani si Karda nga imong kay istorya atong usang adlaw, gipreparar na nako ang iyang kasing-kasing kay katong imong istorya niduluto sa iyang isip, duwa na siya kalimot, nahasol na siya, di na siya katulog. Adto adito tiwasa. Kung naminaw kani, na that week, that day makakita kag usa ka tawo nga dili lang maduol sa pultahan sa gingerian kundi makasulod na gyud kay ikaw nagpagamit para ma-facilitate ang completion sa iyang conversion story. Ikaw ang gamito ni Lord. Ingana ka power ang imong ginabuhi kung magpagamit lang ka kay Lord. Hallelujah. Amen. Mo nang kining kalisdanan ro dili ta angay mabalaka ani kay abi ninyo ginagamit sa Ginoo ang tanang season sa kinabuhi para pag-prepare sa iya mga katawhan. No na siya. Parehagod sa harvest, no? Kanang rain, you know, onya init na sad, onya rain na sad, ya init na sad, makapa-ready na sa harvest, makapahinog na sa harvest. Tinuod na siya. Makapahinog na siya sa ani. Muna karon mag-expect nga daghang maani nga mga kinabuhi nga mga paingon sa gingerian sa Dios. In fact, nakasulat na daan, the harvest is plentiful but the laborers are few. Mingon si Jesus dito sa John chapter 4 sa babae nga iyang gaistorya, mingon siya, lift up your eyes, look on the fields, for they are white and ready for harvest. Dako kayo ang alanihon, hinog pagyod. Ang kulang lang yun ang mga ngani. Muna nga, ginashare na ko ni sa ato ang tanan mga kaigsunan, labi na sa mga BCC people, mga pinalanggang mga BCC people. Bisag asa mo, bisag unsa inyong kahimtang kinabuhi, estudyante, inahan, amahan, panday, welder, baker, o tiggupit, o doktor, o lawyer, o whatever, ang inyong kahimtang sa kinabuhi. The truth is, wala lang mo giluwa sa Ginoo. Gina-ready mo niya para mahimong instrument alang sa kaluwasan sa uban. Mao na niyang panahon. Hallelujah, nga magamit kamo sa Ginoo para dunay laing mga kinabuhi nga maluwas usab. Madugangan ang mga magpuyo sa langit, makuhaan katong mga magpuyo sa impyerno. Kana nga line gikuha na didto sa sinulat ni Reinhard Bonnke. Plundering hell to populate heaven. Kinsa ang instrument ana? Ikaw ug ako, bisan kinsa nga willing nga magpagamit para kay Lord. Mo na nga bisag unsa kalisod sa atong sitwasyon, dili nato ni gamiton na excuse. Ay galisod pa man ko karon, ay wala bang ko'y kwarta, ay di man ko kamao, ay maulaw man ko. Basa ang Bible. Kay nagingon ang Bible, ang Dios wala maghatag kanatong espiritu sa kaulaw, no? 2 Timothy chapter 1 verse 7. God has not given us the spirit of fear. He gave us the spirit of power. Ano mo? God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Wala ta niya tagay espiritu sa kaulaw. Ang espiritu ngiyang gihatag, espiritu sa gahom, espiritu sa gugma, o espiritu nga makadisiplina ta sa ato ang mga sarili. Natiyaw ni mo na, unya magsikag ingo, ay maulaw mo ko, ay maulaw mo ko.
Wala na ka naminaw sa Ginoo, wala na ka naminaw sa iyang pulong, naminaw na ka sa hunghong sa kaaway sa imong isip, naminaw na ka sa imong sarili lang nga pag-assess sa imong kagalingon, wala na ka naminaw sa Ginoo. Muna paminaw sa Ginoo. Kung padayunon nimo ng imong sigig ingog kaulaw no, magbuol biya ko kay baka ikaw badaot na imong spiritual life ba. Buhian na lang Hinuon ka siguro kadugayan sa Ginoo kay sige magkaingog pa kaulaw ko, maulaw ko. Kano sa pamanday ka mangisog para sa Ginoo? O di ba? Karon na ang panahon nga ang mga tao sa atong palibot nangauyog na sila ug nahigmata na sila sa ilang mga spiritual nga mga panginahanglan. Kita na lang ang ilang gihulatan nga muliok ug moadto kanila, muduaw o kaya mupasa sa mga video. Muna akong ginaapura sa inyo, kay dali man kayo, ipasa man lang ninyo, ni wala, ipasa na sa inyo maslingan, mga kauban sa trabaho. No? I really appreciate ang uban sa inyo, mga BCC people, nga kugihan na kayo mo nagapasa. Ako gani, gatuon-tuon na sad ko, hindi pa mga ko hawdan ni. Gatuon-tuon na sad ko, nga pasa-pasa na sad ko kada Domingo. No? Pero kung kita tanan, muhimo ani, nga ipangpasa nato ni, just let people know. Ana gani? Wa man ta kay bog kitsa budawat ana, no? Parabol bitaw sa sower, gisabwag man niya tanan ang binhi. Bisan didtong kabatuan, gisabbugan niya ang kasagbutan, gibutangan niya binhi. Bisan katong naas daplin sa karsada, gibutangan niya binhi. Kaya wa man ta kay mog asan ng binhi amo tubo ana. Dili man kitay magdetermine ana. Basta ang gibuhat nato ang trabaho bilang, sower of the word, we sow the word. We pass the word to others and pray that God will work. The result belongs to Him, mga kaigsuonan. So, pada akong pagdasig kaninyo, nga ikaw ug ako, mahimong galamiton, alang sa kaluwasan sa uban, kay ikaw ug ako, human naman, na luwas diha sa Ginoo, ginamit ang lain nga instrument para sa ato mga kinabuhi. Now it is your turn. Now it is your time. Pabilin ka nga matinud-anon din sa Ginoo, magmaisugon ka o magmakusganon ka niini nga panahon. Mag-abot ta. Father, salamat kaayo sa imong grasya o sa imong kaayo. Salamat kaayo, Lord, nga grabe yun imong gibuhat, Ginoo. Kay dili lamang minimo giluwas, gipasaylo, gibago, kundi ginag-andam pagyud minimo nga mahimong galamiton ang among mga kinabuhi. Labi na niining panahon karon. Exciting kaayo ang panahon. Hallelujah. Salamat, Lord. Kadumdum ko sa sini ba, basta pa-ending na ang sini, naanatanan diha nga exciting nga mga moments sa sini, sa salida. Maupon ni Ginoo. Patapos na, O Lord. Hallelujah. Excited ka, Ginoo. Hallelujah. Kay balo may mga daog na daan. Ikaw, humanar ang kadaugan, giangko nimo dito sa cross. It is finished. You already shouted the shout of victory. Hallelujah, O Lord. And so kami, hindi na sad mi angay mag-uol, mabalaka. In fact, dapat mi magmalipayon, magmalinaon, puno sa excitement, puno sa paglaom, puno sa pagsalig, puno sa pagkaisog. Kusog na mo, dili amua, kung dili gikan nga nimo. Holy Spirit, padayon ka. And we are expecting nga daghang pang mga kinabuhi, Ginoo, nga ma-impacted sa gospel using our ordinary life wherever you have positioned us. Here in the Philippines, in Davao, or in the provinces, in the island, O Lord God, or maybe outside of this nation. Kay gi-facilitate nimo nga makabalhin ang uban sa imo makatawhan ngadto sa laing mga lugar. I pray again for an understanding that it is not an accident. It is by divine design and purpose from you, O Lord. And I pray for that empowerment nga mahitabo para sila sa dito magamit, dagat sa dito mga tao nga maluwas tungod kanila kay nang paggamit sila og naminaw sa imong balang Espiritu. Thank you kaayo, Lord. Ang among panginahanglanon di nami angay mag-uol ug maghunahuna na i-provide ra na nimo tanan. Hallelujah, Lord. So, salamat kaayo as appeal ng among protection and preservation, Lord. We are doing our little share, Lord God, to be alert, Lord God, and to be extra careful. Pero labaw sa tanan, nagasalig yun mi kanimo nga ikaw mo protect ug mo preserve sa imong kinabuhi. We will not die and we cannot die until we fulfill your design and purpose for us, and the days you have, O Lord God, reserved for us is completed here on earth. We give you the glory in Jesus' name. Amen.